ay kung bakit tayo nilikha dito sa sanlibutan, dito sa mundong ito, at kung bakit may pinili at kung sino yung mga taong kaaya-aya sa Kanya. Do you have any idea kung sino yung mga tao na kaaya-aya sa Allah? Nakalugod-lugod sa Allah at pinili na mainam na pamayanan. Sino kaya? Kuro-kuro, opinion. Sila yung mga? Salam. Sila yung mga taong naghahanap ng kaalaman? Sila yung mga Muslim? Lagot ka mamaya sa mga Kristiyano at saka mga Hudyo. Bro, sino pa? Sila yung mga nag-aaral tungkol sa Islam? Ha? Paano yung mga hindi Muslim? Ikaw na nagsabi na yung mga Muslim lang ang mainam na mahal ng Allah at hindi ang mga Muslim ay kabilang doon. Paano ngayon yung mga pinsan natin, magulang natin o kaibigan, kamag-anak na hindi sila mga Muslim na mas mabuti ang pag-uugali nila yung iba kaysa sa siguro sa atin o sa ibang mga kamusliman? Sige nga, bigyan mo yun ng hustisya, bro. Or invalid yan, Ustaz. Ha? Not invalid. Anong nalinva? Mabuting gawain ka kung hindi ka na sasalayata. Sure. Oh, bro. Kasi sabi, hindi ka nang alam ng mga tao para sumamba sa kanya. Kaya dapat sumasamba sa kanya. Dapat sumasamba sa Allah. Pag hindi ka sumasamba sa Allah, ulitin ko. Alam ko nakuha niyo yung punto eh. Bro, kasi lalo na may mga bago tayo rito na bagong pasok lamang sa Islam. May mga tao at kung bakit tayo nandito sa mundo na pinakamainam na mahal ng Allah at kalulugdan niya at tatanggapin niya sila sa araw ng paghukom ay yaong mga tao na ito. Sinabi ko, sino itong mga tao na ito? Sinabi niyo mga Muslim, nag-aaral sa Islam, nagtuturo ng kabutihan. Mga Muslim, wala kayong nabanggit na Kristiyano, Hudyo, o kahit sino man. Paano na sila? Where is the justice? Sige. Uy, mga level 1. Ano kaya yun? Sabi nga niya, Ustaz. Bro, bakit ka nakatingin sa akin na ganyan? Sama nang tinitingin mo sa akin. Nag-uusap lang tayo, binibigyan natin lang ng hustisya ang pag-usap natin. May binabala ka ba, bro? Sabihin mo na ngayon, para at least alam ng mga kapatid natin. At kung may mangyari sa akin, at least alam nila kung sinong pwede nilang pagtanungan. Nakalive pa naman tayo ngayon. Nakalive ba ito? Oh. Bakit, bro? Palagay nyo. With due respect sa mga hindi Muslim. Kasi po, mismo ang Allah, ang tagapaglikha, ang nagsabi sa Quran. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. This is the perfect words of Allah Almighty in the Holy Quran. This is in Surah Al-Bayyinah. What is the meaning of this verse? Allah Almighty said, and those who disbelieve in Allah, they are unbelievers. They belong to the people who were given the book, referring to the Jewish and the Christians. And those who associate partners to Allah, maybe they are not Christians in Jewish, but they pray or they believe in other deities. They believe in other gods other than Allah. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala said, their dwellers, they are the dwellers, they will be thrown in the hellfire in the day of judgment. Allahu Akbar. Ulaika hum syarrul bariyah, and they are the worst among the creation. Oh,
kasabot na nyo na siya. Kaya English na nato na. Daghan mga Pilipino kasabot sa English. So this is very clear mga kapatid, di ba? So, ang pinakamainam ay ang mga tao na naniwala sa Allah. Na gumagawa ng kabutihan. Ano ang dalil? Proof sa Quran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tignan niyo ito mga kapatid. Sabi ng Allah, kuntum khayra, walang pinakamainam, pinakamabuti na tao, pamayanan, grupo, anong tribo, anong nasyon dito sa sanlibutan, maliban yaong sila na nagtuturo ng kabutihan, gumagawa ng mga kabutihan, at nagpapabawal ng mga kasamaan. Okay. Kasabot ko na, Ustad. Naagyud mga Kristiyano, mga Hudyo na pares ana. They are enjoining what is right and they are forbidding what is wrong. Right? Tayo lang ba ang mga Muslim na gumagawa ng ganon? Na nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan? Pati ang mga Kristiyano at mga Hudyo, ganon din, di ba? Tama? Agree o hindi? Okay, pero ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, ang pinakamainam, pinakamabuti, mahal ng Allah kung bakit kayo pinili dito sa sanlibutan, na pinakamabuti ay dahil dyan sa gawain na yan, pero hindi nagtapos doon ang aya. Ang sabi ng Allah, wa tu'minuna billah. At ikaw, kayo na pamayanan na gumagawa ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan, ay naniniwala sa Allah. At ito po ang pinag-aaralan natin sa Tauhid. Ang paniniwala sa kaisahan ng Diyos. Therefore, pag ikaw na akala mo sa sarili mo na gumagawa ng kabutihan, pero kung hindi si Allah ang Diyos mo, walang saysay ang ginagawa mong kabutihan. Okay, in fairness, maari na papakinabangan ng kabutihan na ginawa mo, tulong mo sa kapwa-tao, at pagbabawal ng kasamaan dito lang sa mundo. Bakit? Siguro marahil pinuri ka ng mga tao, na-uplift ka, na tumaas ang posisyon mo dahil sa pagiging mabuti mo, pero hanggang doon lang. Mundo lang. Pero, ang pinakamainam at pinakamabuti na naniniwala sila sa Allah, yaong mga Muslim na hindi nagtatambal sa Allah, at kung bakit natin pinag-aaralan ng Tauhid, dahil sila yaong tunay na magtatagumpay hindi lang dito sa mundo, datapwat sa buhay na walang hanggan ang araw ng paghukom. Ano ang buhay sa mundo kumpara sa pag-araw ng paghukom? Sige nga, kumpara mo. Do you have any idea? For example, if I were ask you, ilang taon ka maninirahan dito sa mundo? O ilang taon ka dito sa mundo? 60, 70. Ikaw bro, humiling ka na ba sa Allah na, ya Allah, sana ito maging edad ko dito sa mundo na manatili ako? Ikaw, tanong ko, wala. Noche balachi, bahala, dumating kamatayan, darating. Wala kang hiniling na plano na, ya Allah, sana mabuhay ako ng ganitong edad? Sino sa inyo na minsan sa buhay niya humiling sa Allah na, ya Allah, sana ako mabuhay ng ganito pa? Wala. Ako nung isang araw humiling sa Allah. Sabi ko, ya Allah, alam niyo ang edad ko sa mundo, kailan ako mamamatay. Pero hinihiling ko sa inyo, aking Panginoon, na sana mamatay ako ng mga edad na 80, na hindi gurang-gurang na, at hindi na pinagkakaitan ng panahon at pagmamahal, datapwat malakas pa rin na gumagawa ng kabutihan at pagsamba sa iyo, ya Allah. Ya Allah, sana hindi pa ako mamatay, makagawa ko ng masjid at saka mga madrasa, makatulong sa kapwa-tao, maraming mabuting magawa. At kung mayroon ako pagkakasala, patawarin ako. Mga kapatid, hanggang dua lang tayo, at sa puso natin yan, maski hindi tinanggap ng Allah kasi tapos na kasi yung qadar eh. Maski hindi kung 80 taon, kung talagang mamamatay ako bukas isang araw, wala tayong magawa. So at least you have already the good intention and you have the good prayers to your Creator. At alam niya kung ano ang nasa puso mo. Dahil ang pinakamabuting edad ng tao na inalay niya dito sa mundo ay yaong humaba ang kanyang buhay na gumawa ng maraming kabutihan.
na naniniwala siya sa Allah. Because I repeat again, even how good and perfect person you are in this temporary world, whatever the achievement you have achieved in your life, this is only temporary. This is only maybe good for you in this world because of fame, because of money, because of power, and these are all temporary. But if you do not believe in the oneness of Allah, you are nothing. Wallahi mga kapatid, marahil itong masakit natin sinasabi, pero wala tayong magawa dahil ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halina at inaanyayahan natin ang sinumang gusto ng tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw na buhay na walang hanggan, at yun ang totoong buhay. Ang buhay sa mundo, hindi totoong buhay. Pekeng buhay ito. Mapanling lang ito na buhay. Maraming maliligaw dito. Marami nang ang naligaw eh. So, alhamdulillah, napapabilang tayo. Ya Allah, ipabilang kami sa mga taong gumagawa ng mga kabutihan. Mga kapatid, I advise you, ganun din kayo. Minsan, magdua na, ya Allah, sana maging edad ko na ganito, na gumagawa ng kabutihan. What really counts is your good deeds and your intention. Yun ang tinitignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating intensyon at ang ating mga magandang gawain. Kasi kailangan may intention at may gawa. Alalahanin nyo, innal ladina amanu wa amilus salihat. Yaong sila na naniniwala sa Allah at gumagawa ng kabutihan. Ang sabi dito ng mga pantas, ang mga taong gumagawa ng kabutihan wa amilus salihat ay ang kondisyon niya na para tanggapin ang kanilang mga gawain, una ay dalisay. Puro at totoo ang kanyang ginagawa na hindi pakitang tao, hindi para sa tao, hindi parinig sa tao, datapwat para sa Allah. At ang may alam niyan, ikaw at ang iyong tagapaglikha, kung ano ba ang ginagawa mo, para sa kanya o para sa tao. Kaya, dito mo makikita ang tao, sarili mo kung totoo ka o hindi. Actually, alam natin ang tao, sarili natin eh. Totoo ka o hindi, di ba? Sino sa inyo ang hindi niya alam ang sarili niya? Itaas ang kamay. Para masabi natin. Walang nakakabatid sa sarili mo, kapatid, kundi ang sarili mo. Wallahi, at ang iyong tagapaglikha. Huwag mo sabihin na kilala ko ng kaibigan ko, kilala ko ng asawa ko, magulang ko. Oo, meron lang parts of your personality. But the whole of who you are is the one who created you and you yourself alone. You know it. Sabi ng Allah sa Quran, balil insanu ala nafsihi basira. Ang tao ang siyang tunay na nakakabatid, nakakaalam sa kanyang sarili. Pangalawa, sa kondisyon ng wa'amalu salihah, ang mabuting gawain, ay yaong gawain na mabuti na alinsunod sa ginawa na turo ni Propeta Muhammad sa kanyang yapak. Very clear. Maski gumawa ako ng kabutihan, pero kung hindi alinsunod sa ginawa ni Propeta Muhammad, mafifaida, sabi ng Arabo. Antaro, noun, quais, noun. Walang pakinabang yung ginagawa mo. Kasi ang ginagawa mo pala hindi alinsunod sa ginawa ni Propeta. Kaya may mga tao na masisyan na sabi nilang, dalisay kami, umiiyak pa kami, taimtim na nagdarasal, totoo kami, walang nakakaalam kundi ang Allah, pero ang problema, anong gawain yun? Pabago sa Islam. Hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, hindi tatanggapin. Mga kapatid, nagkakaintindihan ba ang Luzon, Visayas at Mindanao? Ha? Bro, okay ka na? Hindi mo na ako kalaban. Sinabi ko lang yung totoo, bro. Ha? Magsabi ka lang kung mayroon kang naisip. Ha? Bisaya ka, bro? Mapiyabon, Maguindanan. Maguindanan, Maranao, Suki. Kapatiran yan. Di ba? Alhamdulillah, sila yung lumaban sa mga Espanyol at mga Hapon at mga Amerikano. Alhamdulillah mga kapatid, credit to the owner, credit to the history that cannot be denied. Wallahi, lawlallah, thumma al-muslimun, ajdaduna fil Philippine, la asbaha al-Philippine al-an kullu masihi. Wallahi, kung hindi ang Allah sa kagustuhan ng ating tagapaglikha, at kung hindi dahil sa mga kamusliman na mga ninuno natin doon sa Mindanao, baka ngayon laging Kristiyano lahat ang mga tao sa Pilipinas. Tanggapin nyo yan, hindi ng mga Kristiyano at Luzon. Bakit? Luzon, Visayas, mga Muslim yang mga yan. Sumurrender sila sa mga Espanyol at mga Hapon at mga mapanliil na mga tao na mga galing sa mga ibayang dagat.
Pero ang mga Muslim sa Pilipinas, alam namin ito, mga kapatid. Hindi ko sinasabi ito dahil marana ako. Itanong mo sa Maguindanao so ganyan. Anong sinasabi ng mga magulang namin? Mabuti pa na mamatay ka kaysa na nabubuhay ka, na nagpatalo ka sa buhay mo at ikaw ay natalo ng mga kalaban. Ano pang sinsya ng buhay mo dito sa mundo? Kung ikaw rin pala ang karapatan mo at karapatan mo mamuhay ng Islam at karapatan ng iyong tagapaglikha, isinuko mo sa mga banyaga. At ang Islam, bro, ganun. Hindi tayo nagpapaalipin. Alipin tayo ng Allah. Hindi tayo alipin ng kahit sino. At alhamdulillah, yan ang ipinamalas ng mga magulang namin, ng mga matatanda doon. Kung sinasabi ko, of course, kagustuhan ito ng Allah, pero lahat mayroong mga ways. Kung sila yung sabab, sila yung maging nagdaging dahilan. Hindi ko nga makalimutan. High school ako. Tinatawag ako ng nanay ko, Pilipino. Lola ko, Pilipino. Tinatawag niya ako Pilipino. Natatawa ako sa sarili ko. Lola, tinatawag mo ako Pilipino? Bakit kayo? Hindi kayo Pilipino? Ang mga magulang namin, mga kapatid, bro, para sa inyong kaalaman. Ang pagkaalam nila sa Pilipino ay nagpaalipin sa mga Pilipino na naging Pilipino dahil tumanggap sa pagkakristyano sa turo ni King Philip. At kung bakit naging Philippines dahil kay King Philip, hinango sa kanyang pangalan. So, sino man ang mga nagpaalipin doon, yun ang alipin. Ang mga Muslim sa Mindanao, sinasabi nila, hindi kami alipin ng Pilipino o kay King Philip o hindi tayo nagpasakop. Tayo ay mga Muslim o mga bangsamoro o tawaging mga muro na naniniwala sa kaisa ng Allah at hindi nagpapaalipin sa kahit sino. At mayroon na tayong sariling kultura at tradisyon at gobyerno bago pa dumating ang mga mananakop. Nasa history ba yan? Ambot, wala. Doon. Nag-aral ako sa the history of the Philippines. History of the Philippines. Si Theodore Agoncillo. Wala. Yung mga, naabot niyo yun, yung first year high school kayo, sino teacher niyo ng Philippine history? Wala. Tinatanong ko yun, Sir, bakit wala ito dito? Huwag ka na mag-question Muslim. Kung ano nandyan sa libro, yun na yun. Sir, I have my name. My name is Amrullah. Alhamdulillah, I'm proud to be called as a Muslim. Pero nandun pa rin yung parang pang-insulto. Huwag ka na magreklamo Muslim. Bakit? Ano ba pagkaalam mo sa Muslim? Ito ang pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kamusliman. Ay, napunta tayo sa history, hindi pa tayo nagsimula. Punta tayo sa Tauhid. Nakuha natin last week ang tungkol sa Tauhid. Kaisahan ng Tauhid. Ano ba ibig sabihin ng Tauhid? Ha? Pag-explain natin. Ano? Kaisahan, ang Tauhid ay hinango sa katagang salita na kaisahan. Okay, ang Tauhid, meron ito 3 uri. Tama? Nabanggit nyo lang kasi Ustad, 2 lang eh. Tauhidul Rububiyya wa Tauhidul Uluhiyya. Pero yung pangatlo, wala pagyud. Karon mo, isulti. O sige, karon, maghulat lang sa. Naintindihan natin noong Tauhid Rububiyya, na ang Tauhid Rububiyya ay naniniwala dyan ng lahat ng mga tao sa buong mundo, kasama ang mga Hudyo at mga Kristiyano at mga mapagtambal. Kasi ang Tauhid Rububiyya, lahat dyan ay nakaugat na sa puso at isipan ng mga tao. Ibig sabihin, nature na nila, fitra na ito sa kanila ang Tauhid Rububiyya. So, ibig sabihin, tama ba o hindi? Hoy! Magkaintindihan tayo. Tama o hindi? Nang lahat ng mga tao naniniwala ng Tauhid Rububiyya? Hindi lahat. Maganda ito. Maganda ito, may bagong sagot. Hindi lahat. Pakinggan natin. Hindi lahat. Kayo, karamihan? Oo. Siya, sabi niya, hindi. Bigyan mo ng gustisya ang sinabi mo. Kapatid, hindi lahat. Sino yung hindi? Bismillah. Lalong pumapait ang kape sa umaga. Hindi lahat. Meron? May atheist din po si Kusta. Ha? Atheist. Ayun. Nasagot niya. Kasi may mga ibang tao na naniniwala na walang Diyos.
Ang mga pagano. Hindi, ang mga pagano naniniwala sila sa Diyos eh. Ang pagano, sumasamba sila sa mga ribulto, mga imahe, mga kahoy, mga bato. Pagano yun, di ba? They are pagans. They believe in God. What God? The gods they worship. Maybe stone, maybe fire, maybe wood, maybe whatever. They believe in God. But we are referring to those people who are atheists. Sa Tagalog, ano ang atheist, Sulaiman? Huwag kayong magsulti. Ayaw mo sulti, mga marites mo. Tinatanong ko siya, kayo magsusulti. Ano ang sinasabi na atheist sa Tagalog? Hindi. Ang atheist is an English term. I'm asking about what is the term of atheist in Tagalog. Parang hindi kayo mga Pilipino. Alam mo kayo, mga muro kayo, dapat magmuro kayo. Hindi naniniwala sa Diyos. Atheismo. Yun ang sagot. Atheismo sila. Hindi naniniwala sa Diyos. So, ang Tauhid Rububiyah, karamihan sa tao sa mundo ay naniniwala doon. Maliban ang mga atheismo na sila ay hindi naniniwala na may Diyos. Kasi, ipinanganak daw sila, nandito na sa mundo, na dyan na yan, walang Diyos, ibig sabihin, walang paghahatol sa araw ng paghukom, bisag unsay imong ibuhat diri sa mundo, khaliwali, mapimuskila, sawi, sawa-sawa, sim-sim, mapimuskila. So, walang problema yon. Wallahi sila yung mga pinakamasamang tao. Ang mga taong hindi naniniwala na walang Diyos. Astaghfirullah. Okay, so sa Tauhidul Uluhiyah, punta tayo sa Tauhidul Uluhiyah. In-explain mo yan sa amin nung last week. Ang Tauhidul Uluhiyah, Ustad, ay lahat din ng tao ay naniniwala dyan. Tama o hindi? Delikado itong level 1 na ito pakinggan nyo, ang uluhiyah ay naniniwala sa kay Allah lamang. Yun. So, ang sagot, hindi. Hindi lahat ng tao naniniwala sa Tauhidul Uluhiyah. Kasi ang Tauhidul Uluhiyah ay paniniwala sa Diyos na nag-iisa na dapat sambahin, nararapat sambahin, inaalay ang mabuting gawain natin para sa Kanya at siya si Allah. Ang mga ibang gumagawa ng kabutihan o sumasamba na ibang Diyos, para ba kay Allah? Hindi. Ibang Diyos ang kanilang mga sinasamba. So, hindi lahat ng tao naniniwala ng Tauhidul Uluhiyah. Mapalad lang kung sino yung mga tao na naniniwala sa Tauhid al-Uluhiyah wa Rububiyah na sila yung mga Muslim. Na sila yung tumatalima, sila yung tumatanggap, at sila yung lubusang tunay na naniniwala at sumusuko. Sami'na wa ata'na, narinig namin at sinunod namin na walang pag-iimbot at walang reklamo, walang pagdududa. Okay, so ngayon, pupunta tayo sa Tauhid al-Asma wa Sifat. Nasaan na yung blackboard natin? Hanggang ngayon, hindi pa tayo ng blackboard. So, nakuha natin ng Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, pupunta tayo sa Tauhid al-Asma wa Sifat. Bro, sana kayo mga bago, sumunod lang kayo dito. Sa Tauhid al-Asma wa Sifat, dito nagkagulo ang sambayanan ng mga kamusliman. Dito nagkaiba ng kuro-kuro ang sambayanan ng mga kamusliman. Dito nagkawatak-watak ang mga sambayanan ng mga kamusliman. Dito nagkaroon ng mga sekta ang mga kamusliman. Dito may mga nangaligaw at dito ay mayroon na natili na nasa tuwid na landas. Nakuha? Saan? Sa aspeto ng Tauhid al-Asma wa Sifat. So ano nga ba ang Tauhid al-Asma wa Sifat? Ang Tauhid na pagkaisa ng Allah sa kanyang mga pangalan
at kanyang mga katangian. Yun ang asma wa sifat. Asma, jam'u, plural ng name. There are 99 names of Allah. Wasifat, ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, very clear na yun sa inyo. Ang tauhid na pagkaisa ng Allah sa rububiyya, uluhiyya, walang problema dyan. Ang lahat ng mga Muslim, nagkakaisa tayo dyan. Uniform. Ang mga Shia, ang mga Jahmiya, at ibang mga sekta. Oh, sandali, ngayon lang pumasok sa isip ko. Bawiin ko yung sinabi ko. May mga Shia na kung sila ay naniniwala sa Allah na siya ang tunay na nag-iisang Diyos, alhamdulillah. May pag-asa pa. Pwede pang mabago i-correction kung anumang ibang mga paniniwala nila sa ibang mga aspeto ng akida. Ha? Pero kung may mga Shia na naniniwala na may Diyos pa na iba, maliban sa Allah, yun ang pagiging kufr. Kasi mayroon din daw naniniwala na si Ali ay siya na ang Diyos. Tignan niyo ang pagkaligaw. Diretso na natin, mga kapatid. Kung ikaw ay isang Muslim na nagsusumamo at humihiling na walang mangyayari, walang kapangyarihan, walang makakagamot, walang makakapagbigay ng lakas, walang makakapagbigay ng proteksyon, lahat ng mga patungkol sa kapangyarihan at pagka-Diyos ng Allah. Pero kung ikaw ay Muslim na naniwala at nananawagan na pag nandoon ka sa Baitullah, nandoon ka mismo sa haram, tinatawag mo, Ya Fatima, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Ali, tumatawag ng mga pangalan ng mga sahaba o mga imam o kasay ng mga tao, Muslim pa ba yun? Di ba, bro? And this is what we want to make it clear. Na maski ikaw ay Shia, tapos sasabihin mo kayo ang umuhusga, bakit hindi kayo mahusgahan? Kasi ibang sinasamba niyo pala eh. Ibang pinanawagan ninyo eh. Si Allah lang, doon ka dapat magreklamo, doon ka lang humiling. Doon ka magsumamo, anong mga problema pinagdadaanan sa kanya lang. Bakit mo tinatawag si Fatima? Bakit mo tinatawag si Ali? Bakit mo tinatawag ang mga ibang mga tao, mga engkanto ng mga imam-imam? Sige. Kung ikaw ay Muslim, kapatid, bakit mo sinasabi na nagkamali si Jibril na dapat ay ang pagkasumunod pa na si Propeta Muhammad, sumunod sa kanya ay si Ali? Bakit si Abu Bakar ang naging khalifa after ni Muhammad? Dapat si Ali daw. Kasi si Ali pinsang buo at naging, ano tawag doon? Manugang? Manugang niya, no? Oh. Biyanan ni Ali, si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi si Fatima, anak ni Propeta. So, dapat siya daw. Subhanallah. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinakita niya, pinamalas niya sa kanyang mga sahaba na yaqumu Abu Bakar, murru Abu Bakar bis salah. Sabihin kay Abu Bakar na siya ang magpatira pa at magdasal na mag-imam sa inyo. Nalalapit na mahingat na mawala ang buhay ko. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ba to? Hindi ba to sinyales na gusto ni Propeta Muhammad, after him, si Abu Bakar? Tapos ngayon sinasabi mo si Ali. Tapos ngayon sinasabi niyo pa na si Muawiya ay nagtraidor o nagmurtad at si Aisha ay masamang babae at si Abu Bakar, si Omar ginagawa niyong mga kafir. A'udhu billah. Muslim ka pa ba, bro? Kung yan ang tatanong ko sa'yo. Muslim ka pa ba? Na yung pinapaniwalaan ni Propeta Muhammad at sinasabi ni Propeta Muhammad na huwag niyong ipagkait at huwag niyong kalabanin at huwag niyong murahin ang mga kasahaba, ang aking mga kasama, sinaksihan ko yan, ng mga kasama ko yan sa paraiso, tapos ikaw mismo na ngayon sa henerasyon na ngayon na hindi ko alam na saan na yung utak mo na yan, na kinuha, pinulot, na sinasabi mong mga kafir at masasamang mga sahaba na yan. Nasaan? Nasaan ang pananampalataya, mga kapatid? Wallahi, this is to make it clear in a challenge for us. So ngayon, ulitin ko, ang asma wa sifat na ikatlong uri ng tauhid
ay dito ay ang tungkol sa mga pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mga pangalan at kanyang mga katangian na ito ay nag-iisa lamang siya doon, namumukod-tangi lamang siya doon, wala siyang kaparehas, wala siyang kapareho, wala siyang kahambing, wala siyang pagkatulad, at walang pagbabawas, walang pagmamalabis. Wala tamthil, wala takayyif, wala tashbih, wala tamthil. Eh, ang problema sa iba, hindi. Binago nila. Binago nila ang mga patungkol dito. Kaya, doon sila naligaw. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang patungkol sa mga pangalan at katangian ng Allah, mga kapatid, ay tawqifiyah. Silence na tayo. Nasabi ng Allah sa Quran na mayroon siyang 2 kamay. Okay? 2 kamay ang ating tagapaglika. Kamay. Tumahimik na tayo. May kamay ang Allah na 2 kamay. At pagiging kafir ng isang tao na sabihin mo ng Allah na wala siyang kamay. Pero ang kamay ng Allah na hindi katulad ng kamay ng kahit sino. Kasi walang tamthil, walang ta'til, walang paghahambing, walang pagkahalintulad, walang kapareha sa kahit sino man. Pinaniwala lang natin na kamay. Pero kung papaano, hindi natin alam. Walang nakakita. Yun ang iman. Yun ang akida, bro. Nakita nyo ba ang paraiso? Sige nga. Ha? Nakita nyo paraiso? Naniniwala kayo? O ganun din ang kamay ng Allah. Hindi ko nakita. Pero naniniwala akong mayroon. Pero ikaw na nagsasabi na hindi mo pinapaniwalaan. Ano, Muslim ka pa? Na mismo ang Allah na nagsabi na mayroon siya, tapos sinasabi mo wala? O sinasabi mo na hindi? O sinasabi mo na ang kamay niya, hindi yan? Tapos ngayon, ang sinasabi mo, yung mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yung mga Ahlus Salaf, sila yung mga mujassima. Sila yung mga nagbibigay ng pagkakatawa. Ano ba, mujassima kasi ang term ng mujassima sa Tagalog ay inahalin tulad mo na nagkatawang tao ang Diyos, ang Allah. Kasi nilagyan nyo ng mga kamay, nilagyan nyo pa ng mga mata, at mayroon pa siyang paa. Nandiyan naman talaga sa hadith ni Propeta Muhammad. Pero kung may utak ka na tamang pag-iisip mo, ang Muslim, sa mi'ana wa ata'na, narinig namin, pinaniwalaan namin. Ano yung mga katangian ng Allah, ano ang mga pangalan niya, kung ano ang sinabi ni Propeta Muhammad, yun na yun. Pero hindi namin sinasabi na ganito ang uri ng kamay niya, ganito ang walang ganun. Ikaw ang naglayo, bro. Ikaw ay ambud ka, asa ka nag-adu dito sa kuan. Ibang lugar ka pumunta. La ilaha illallah. Mga kapatid, nakuha ninyo ang asma wa sifat? Ha? Sa mga bago, bro, ha? Nakuha nyo? Na may mga kamusliman na binago nila ang mga pangalan ng Allah. Ang paniniwala ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga sahaba, ano yung sinabi ng Allah patungkol sa kanyang katangian, yun na yun, pero hindi natin alam paano. Hindi natin alam gaano. Hindi natin inahalimbawa. Ang sabi ni Imam Malik doon sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bila kayf. Walang pagtatanong papaano kasi walang nakakita eh. Bila tamthil. At hindi mo rin alam na paano mo siya ihambing. Walang paghahambing. Kasi ang dalil sa Quran, laysa kamithlihi shay, wala siyang katulad sa kahit sino. Yun na yun. Naniniwala tayo sa araw ng paghukom, may impyerno. Nakita mong impyerno? Wala, di ba? So, naniniwala tayo na may impyerno. Pero naniniwala tayo sa impyerno na may apoy, tama? Oh, nakita mo na may apoy sa impyerno? Wala, pinaniwala ng puso. Ganun din. Naniniwala tayo na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang paa, nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero, ano ang paa ng Allah? Hindi natin alam. Allahu alam. Pinaniwalaan na natin yun para hindi tayo maligaw. Ang Islam, total surrender, submission, and surrender to the oneness of Allah. Pagsunod, pagtalima. Mga bro, sana naintindihan ito. Aywan ko kung sinong nalalabuan sa inyo. Itaas ang kamay bago pa tayo lumabas. Bago pa natin
ituloy itong pinag-usapan natin. Hindi ko pa ito hinawakan, pero introduction lang yan sa ating kukunin para pag nakuha natin ito, fresh na siya. Na-adiri na, diretso ba? Wala na yung siyang kuan. Nakuha, kapatid? Ha? Sinong may tanong? Sino ang may tanong? Sige bro, ano ang tanong mo? Wag ka lang magtanong dito pantungkol sa duwaya. Wala yan sa topic natin ng pagduwaya, duwaya na yan. Assalamualaikum. Oh, anong tanong mo? Paano po yung mga, halimbawa, may mga nakita kasi na, ano po, yung, paano natin sila sasagutin? Halimbawa, may mga tao kasi na paniniwala nila sa, halimbawa, nangyay kang maklari kuha. Paano natin? Ha? Lakas. Oo, yung sabi nila doon sa kamay daw ng Allah, yun daw ang kanyang kuwa at hindi kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Kaya nga sinabi natin unon pa na dito nagkaroon ng pagkakaiba-iba ang mga Muslim. Dito nagkawatak-watak. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom, siya ang maghuhusga sa atin. Walladhi yahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Siya ang inyong tagapaglikha, ang magbibigay sa inyo ng paghuhusga sa araw ng paghukom, sa anumang hindi niyo pinagkakaunawaan. Ang importante sa atin mga kapatid bilang isang Muslim, mag-aral. Tanggapin ang katotohanan, huwag maging bulag, huwag maging sarado ang puso't isipan at ang ating mga tenga, alamin mabuti at magtanong dahil dito nga nangaligaw ang mga tao. At paghiling din sa Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah panatilihin ako sa pananampalataya sa iyo na hindi ako maligaw. Kasi pwedeng bro, ikaw, ako, kahit sino sa atin pwede mag-iba, magbago sa bandang huli. Alalahanin niyo ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paghuhusgahan ay kung ano yung mga huli nating mga gawain. So ang punto doon bro, amruhum ilallah. Nasa Allah ang kanyang kapasyahan. Pwedeng magbago yung mga yan. Pwedeng hindi sila magbago, Allah alam. Pero wag tayo humusga. Wag natin sabihin na dire-diretso na kafir. Ang sino magsasabi ng mga kafir, yung mga tunay na mga pantas na mayroong mga adilla sa Quran at saka Sunnah na pinagkahisaan nila, lalong-lalo na kung sino yung nagsasabi na maliwanag at ipinapahayag sa lahat na patungkol sa mali niyang paniniwala, doon ka pa pwede magsabi ng kafir na siya, lumabas na siya sa Islam, in-announce na niya, at ito yung mga sinasabi niya patungkol dito, ang Allah na subhanahu wa ta'ala maghukom sa kanya. Pero ganun pa man mga kapatid, samranaw na unaing ka aginawang ka, turduang ka aginawang ka, siyapang ka aginawang ka, di ka kiswaswa kung mga tawa, di tutarindadag, kiswaswa kiran. Ibig sabihin dito bro, ang importante sa isang tao, unahin mo ang sarili mo, alamin mo ang sarili mo, hanapin mo ang katotohanan, huwag ka mapalinlang at magpanligaw sa mga tao, nililinlang nila ang mga sambayanan ng mga kamusliman. Nakuha mga kapatid? Okay, so ngayon, ay nakuha na natin ang Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, wal Asma wa Sifat. Naintindihan na natin yan. At yan ang kukunin natin dito sa usapan natin, dito sa Tauhid ng level 1. Pero siyempre, sa level 1, makukuha mo muna natin dito mga kapatid, ay ang tungkol sa ibada. Ano nga ba ang ibada? Ito yung unang discussion natin, nung una, bago tayo, I think that was the first day I entered in this classroom. Di ba? Nakuha natin yun, bro. Layunin o ang ibada. Bro, nasaan yung ballpen mo? Bakit nawala yung ballpen ko dito? Pahiram daw muna ng ballpen. Ha? Naunsay mong kinabuhi. Bro, unsay yung kwan? December 19 ngayon? Ay, hindi. Ano? 12. Masyado akong nag-a-advance ha. December 19. December 12. Nasaan yung 12 dito? Okay. Ano yung sinabi ko? Oh. Sino makakapagsabi? Anong ibada? Yan ang discussion natin na nakuha natin yung una. Mga kapatid, ang ibada, para malaman nyo,
Ito ang dailan, hindi dua. Although kasama yon sa ang ibada ay general term siya na angkop sa lahat ng pagsamba na mabuting gawain. Dahil ang ibada, ang ibig sabihin ng ibada ay ang pagsamba. Ano ibig sabihin? Pagsamba. Al-ibada ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qawlin wa amal zahiran wa batina. Ano ibig sabihin nun? Ang ibada, mga kapatid, ay siyang, ang ibig sabihin nun ay ang paniniwala at pangalan na binubuo ng lahat ng mabuting gawain, na itong gawain na ito ay kinalugdan at gusto ng Allah, mahal ng Allah, na maging ang gawain na ito ay lantaran o patago, gawain ng dila at puso at kilos, iyon ay ibada. So, ibig sabihin, napakadali na pala. Ang dali pala at totoo ang ibada, na ang patungkol sa ibada na ito ay pagsamba. At yan ang dahilan kung bakit tayo nalikha dito sa sanlibutan. Ha, bro? This is the purpose of our creation. Why you are here in this world. Nginto kasi sa dunia. Pag-isa ko sa laka. Nginto ka dito sa dunia. Ano ang dahilan mo, pakay mo dito sa mundo? Para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Very good. Oh bro, ano kayo dito sa mundo para samba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang ibadah. Yun ang wisdom, Ustaz. Yun ang wisdom doon. Nandito tayo sa mundo, pagsamba sa Allah. Kumakain ka, pagsamba sa Allah. Umiinom ka, sasabihin mo, Bismillah. Pagsamba sa Allah. Mag-aasawa ka, una, pagsamba sa Allah. Magduwaya ka, pagsamba sa Allah. Allahu Akbar. Wala ka ng lusot. Lahat ng gagawin mo pagsamba. Pupunta ka sa pag-aaral, pagsamba sa Allah. Pupunta ka doon para makinig sa lecture, pagsamba sa Allah. Makita mo yung kaibigan mo, Assalamualaikum, pagsamba sa Allah. Ngumiti ka lang bro sa asawa mo at sa mga kaibigan mo, pagsamba sa Allah. Pero minsan tayo, bakit hindi tayo ngumingiti? Ha? Bro, ikaw ba ngumingiti ka sa asawa mo? Ha? O lagi kang galit? Ha? Ano na naman itong bahay natin na hindi maayos yung pag-ano dito? Para kang siga na ikaw si General MacArthur. Ha? Alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So, okay mga kapatid, ibig sabihin, yung tungkol sa iba, oras na kasi, napakabilis ng oras, at ganun talaga ang mundo, napakabilis.